So guys, meron ulit tayong pagpaparisin ng mga breeders. Magandang kalapat to. O, tignan nyo. Yan, itong blue bar. Hindi ko pa ito nabibreed eh. Ang labo ah. Ayaw luminaw. Ayan, yung blue bar na yan. No? Breed natin yan. Ito. Yan. No? Para matapos na natin siyang breeding. Walang singsing yan guys. Ayan o. Pero meron lang siyang ano, yung sa paa. Tawag dyan? Wire clip. So, bibreed natin itong blue bar na to. Yeah. So, ito guys, no? Ayan, ito. Ayan. So, kung makikita nyo to guys, no? I-zoom natin ang konti yung ulo. Ayan, makikita nyo yung ulo nyan. Medyo kantuhan yung ulo nito. Pero ang maganda dito kasi guys, mahaba tapos makapal. So, yun lang yung nakikita kong isang problema nito, kantuhan ng ulo. Lalamunan niya maganda. Yung sere maganda. No, yung hugis ng wattle maganda, buo din yan, isang buo yan. Tapos makapal, mahaba, pantayan to ka. No, so kanto lang siya dito banda ito. Ayan yung kanto. Tapos yung pinakamataas niya ito. No, pag nakatayo yan, ang ganda ng ano nito, ng head structure nito pag nakatayo. So ito yung i-breed natin. Barako to guys, kasi kailangan na natin ito ma-breed. Ang tagal na nito sa akin eh, no? So ayan, kailangan natin ito ma-breed para tapos na yung project niya. So, kapares natin to sa, syempre, yung magko-complement dito. So, pababa na tayo, no? So, ito siya, hawak ko siya. Medyo mailap to na ibon, kaya medyo kinakabahan ako ng konti, no? So, ang payat nito, no, nakuha ko. Pero ngayon, medyo ang ganda na ng katawan niya, no? Yeah. So, yan, dito natin lalagay itong blue bar. Yan, dyan ka. Yan. So, ayun siya, no? Kagandang barako nito, guys. No? Ang laki na ng katawan niya ngayon. Hindi na siya payat, no? Payat to dati. So gumanda na yung katawan niya. Purga lang tsaka ano, syempre magandang patoka talaga, supplement kasi yung patoka eh. Siya medyo madilim nga lang yung ano ngayon. So mamayang tanghali pa 'to magiging maliwanag. So ang ipapares natin diyan, silipin natin yung ipapares natin, no. Malupit din ipapares natin diyan na inahin. So ang ipapares natin sa kanya ito, no. Itong pied na to, black pied. Dito ko siya dati pinares dito sa blue bar na to, kaso lang ito kasi dirty blue yan. Ang ganda ng pagka blue bar niyan. Ayan yung ano, melanistic na blue bar, no? So dito ko siya pinares kasi parehas sila ng build, pero mas bilog ang ulo nito. Tsaka mahaba din to guys, no? Tapos ang ganda kasi sana ng mata nito, pulang-pula mata nito eh, kaso lang stoppage, hindi siya nangingitlog guys, no? Ilang buwan na siyang ano, pinapatungan. Nakikita ko nagpapatong sila palagi, tas ang sweet nila, pero hindi nangingitlog to. So naka-stoppage siya. So kailangan muna dito muna siya sa kulungan na to, tapos hihintayin natin siya mangitlog dito sa inahin section bago natin siya ipares. Pero sa iba na natin siya ipapares. Siguro sa black natin ito ipapares. Dito natin siya ipapares. Ang ganda naman ng katawan nito ngayon, no? So naka-recover na siya, bilog yung katawan. Tapos ito kasi nung nakaraan nag-egg bound, no, hindi nakalabas yung itlog. So binasag ko yung itlog para madukot yung itlog niya, no. So ang kapares nito dati black, no. So ito kasi guys, bilog ang ulo nito. Ayan, makikita nyo, bilog, mahaba, no. So hindi magiging maganda ang iaanak nito at saka ng blue bar, no, yung form. Pero walang problema yon. Importante kasi ma-breed na natin yung barako. So ngayon, kukunting timplahin pa natin yung mga magiging anak nito at saka ng blue bar na yon, titimplahin pa natin ulit yun. Gusto ko yung mga ganito eh na projects, no. So titimplahin mo, tapos alam mo na kaagad na yung iaanak, titimplahin mo pa ulit. Magti-take ka ng 2 step ahead bago mo isa lang, no. So yung ganyan na mga project, diyan ako nai-excite na pag nagpe-pairing tayo ng ibon, no. So pino-project na natin kung ano yung lalabas. Tapos yung sa magiging anak nito at saka ng blue bar, doon pa lang tayo hahanap na kung ano ipang-aayos natin doon, dahil malaki yung chance na hindi magiging maayos yung form ng kakalabasan nitong dalawa. Pero swerte natin pag maging okay ang ilalabas. Ibig sabihin, mai-exceed niya yung ina-anticipate natin na magiging resulta ng pairing. So yun guys, no, napakagandang inahin nito guys, at ang laking inahin nito, no? So hopefully masundutan niya, tsaka sana ma-breed na natin. Sana hindi na mag-egg bound itong babae na to, no? Kasi yung pangalawang itlog na ilabas niya na maayos, yung unang itlog lang talaga bumara sa puwitan niya, no? So yung medyo ang tagal nito naka-recover, 2 weeks yata, mga ganun, no? So yung baba na tayo. Nagtatawag na itong red bar, oh. Hindi pa tapos yung molting niya, nagtatawag na siya, no? Ayan. So nagmamature na siya kagad. Ang bilis mag-mature talaga ng barako kapag sinama mo siya sa maraming inahin. Kaya ako naglalagay dito sa inahin section para yung mga barako natin ay mabilis mag-mature, no? Tsaka
ayan, namamares na kagaya nito. Nagtatawag na siya. Gusto niya ng pumares. Pero, siguro tatapusin muna natin yung ano, yung sa pairing ng kapatid niya at saka ng nanay nito. Yung nanay kasi nito kulay white, no? Tapos kapatid niya yung nakapares dun sa nanay nila. So pagkatapos noon, ito naman ang ipapares natin sa puti, no? Itong red bar na to. Ayan, namamares na. Okay guys, balik tayo dito sa ano, dito sa pairing natin. So bibitin ko na to pababa. So medyo crucial kasi ito hindi to mailap, no? So itong inay na to, pinapractice ko din to. Pero huwag na muna tayo magpakumpiyansa ngayon kasi crucial, naghahabol tayo ng oras ngayon eh. So yun, yeah. Alam nyo guys, wala talaga makakapagsabi sa inyo kung ano yung tamang pagpipairing. Kasi wala naman talagang eksaktong magkaparehong ibon, no? Lahat ng ibon magkakaiba. So maaaring yung technique ng ibang fancier ay maging ibang resulta kapag sinunod mo, no? So maaaring sakto yung sinasabi nila para sa environment na meron sila o sa kulungan nila, tsaka kung paano sila mag-care sa ibon nila. At tsaka syempre, nakadepende kasi din yan sa mga hawak mong ibon, kung ano yung mga nilalabas nila. So, ibig sabihin nun guys, meron lang maliit na tsansa na yung kung paano yung sinasabi ng iba na tamang pagbibreeding ay maging tugma sa environment mo, tsaka sa kung paano ka mag-aalaga, no? So, pinakamaigi guys, kapag magbibreeding ka, aralin mo yung lugar mo at tsaka yung mga ibon mo, no? So kung paano sila nagde-develop, kung ano mga ugali nila, kung ano yung suplementong sumasakto para sa kanila sa lugar na meron ka, no? Yung lugar na pinoprovide mo para sa ibon. So andyan na yung blue bar, ilalagay na natin to dito. Yan, pares na kayo dyan, magpares kayo kagad. Ayan, so magkasama na sila. Ito medyo mahirap parisan yung blue bar na yan guys, no? Ang hirap, nahirapan ako magpares dyan. So yung kapares niya kasi dati na blue bar din, yung melanistic, ay kusa lang sila nagpares. Ito, tsaka yung ano na yun. Tapos ito, patong ng patong doon. So ngayon, ito inahin naman to. Nakita ko kasi to, gusto na tong pumares. So tignan natin kung magiging successful tong pairing natin na to, no? So ang pinaka goal lang natin dito is makabuhay lang sila, no? Makabuhay lang, no? So ang estimate ko nito guys ay maglalabas sila ng mga mahahaba yung wattle, mahahaba yung tuka, pero aayusin pa natin ulit yun. So hindi siya papasok sa standard ang lalabas dyan. So ang mangyayari, magiging materialis lang ulit yan, timplahin pa ulit ang ilalabas natin. So ang pinaka goal lang natin dito guys is ibibreed natin siya at sana makabuhay sila para matapos na natin yung breeding sa blue bar na yan. Kasi hanggang ngayon di pa tayo nakakapagpabuga dun sa blue bar, no? So walang problema guys kung ang maipoproduce natin timplahin, kasi nag-i-enjoy nga ako dyan sa pagtitimpla ng ibon. Yun, anyways guys, no, meron nga pala tayong isang inakay lang, no? So nag-iisa lang yung inakay natin ngayon at ito yung inakay na yon. Yan, yun nandito. So medyo malaki na siya guys, ayan na siya oh. Tapos ito yung inaalagaan nitong dalawa, nitong hybrids, no? So itong hybrid natin guys, ito. Yan. Meron siyang pamumula sa pakpak, pero kailangan hindi lang sa pakpak yung mayroong pamumula diyan eh. Dapat magkaroon din siya ng ano, yung parang brown sa ano niya, sa pakpak. Tingnan niyo dito guys. Ba, hindi makita. Ayan oh. Yan, yung brown na yan na ano, dapat meron din yan sa buntot, no? So ngayon ang mangyayari, kasi hindi naman sila nagka-clutch nito. Ito tong inahin na to. So hindi na pe-fertile tong babae. No, ito naman nagkaanak na to dati, na breed ko na to. No, sa nanay niya, binalik ko to sa nanay niya kasi yung nanay niya kasi wala na dito sa akin. So ngayon, ibibreed natin to sa lola niya. So bago matapos yung June siguro, isasama natin sa project etong hybrid. Ipapares natin siya sa lola niya. Yung lola niya ito, Classic Oriental Frill. So tsaka siya, hybrid siya ng German Beauty tsaka Classic Oriental Frill, no? So sila pagpaparisin natin ulit, no? Kasi kailangan magkaroon siya ng pamumula. Yung magiging inakay nila kailangan magkaroon ng pamumula pati sa buntot, no? So ang kagandahan diyan guys, hindi na siya masyadong booted, no? Manipis na yung ano niya, yung sa paa. Ayan guys, so tingnan nyo, may balahibo pa rin siya sa paa. Maganda sana tong inahin kasi wala nang balahibo sa paa yan. Ayan o. Ang problema lang, ayan o. Tapos crested yung inahin, di ba? Ayan. Ang crest nga pala guys, yung sa ulo, ayan o, yung sa batok, yung kulot. Recessive yan, no? So, eto, pwede siya maglabas nun. Tapos, ang lola nito kasi, Classic Oriental Frill, crested talaga yun. So, ayan, may balahibo pa siya sa paa, no? Tapos, ba't ba tayo napunta dito sa sa mga hybrid? So, ang bala ko, dudukutin natin yung inakay. So, dukutin natin yung inakay.
balik tayo dun sa ano, sa dapat natin na binibidyo. Etong inakay na to guys, na-review na natin to na nakaraan, no? Pero mas malaki na siya ngayon. So makikita nyo guys, blue bar, no? Wala siyang spot, guys. Ayan, walang spot. Walang spot. So ibig sabihin, blue bar siya na pied, no? So may mga ibang fancier na ang tawag sa ganito, white top, lalo na yung mga ano sa mga bata, no? Mga bata tawag sa ganito white top eh. Tapos pagka kulay ano naman, pag pure black naman, tapos naging pied, ang tawag Batman, no? 'Yun. So kahit ano naman itawag mo, wala namang kukontra sa iyo diyan, no? Wala namang problema na. Ito, ganda ng white top natin, no? So, ito, kakaiba yung ano nito, guys, no? Piebald din to, pero ibang klase ito, guys. Tingnan nyo, may ispat-ispat sa tuktok. Ayan, no? So, may kapatid na to, guys, no? Na bagong hatch, no? Pero, hindi pa kasi sureball na survive yun. So, eto, inakay na talaga to, no? Survive na to, guys, no? Hanggang ano na to. Actually, kapag inawat ko to, matututo na itong tumuka kaagad, eh. Ayan, so, ngayon, practicein natin siya ng konti para masanay siya na hinahawakan. Ayan. So although medyo mailap to kasi mailap din yung nagsusubo sa kanya. So yun yung maa-adapt niya kasi aray ko ang sakit. Ang sakit ng kuko mo, aray. No? Ayan. So pakagandang inakay, no. So hopefully mag-develop siya na maayos. Ang pinaka problema natin dito, ayan oh, nakikita niyo yung ano niya, yung sa ilong. Ayan, tingnan niyo yung ilong niya. Ito. Ay, ano ba yan? Ayan, pakita ka doon, baby. Ayan oh, tingnan niyo yung ilong niya. Merong baon sa gitna. Ayan. So, mababaw lang naman, guys. Ang problema nito pag tumanda to, ayan, makikita niyo, ayan, oh. Ayan, may baon sa gitna, di ba? So, ang problema nito, kapag ka nagbabalk yung ilong ng tatay niya, tsaka nanay. No, ang nanay nito walang problema, no? Ang nanay nito kasi sa akin, yung ibon ko kasi bihira yung mga ibon ko na nagbabalk yung ilong, no? So, eto, pwedeng mag-bulk to. Pag nag-bulk to, sigurado magiging dalawa ilong nito, magiging split wattle. So, yun lang yung pinaka-major problem ng inakay na to. So, ang mangyayari, magiging siyang fault. Pero, hindi siya problema pagdating sa breeding. Kasi pwede natin siyang i-correct, no? Pwede natin siyang ipares sa isang buo yung ilong, no? Kasi isang buo yung ilong dapat ng mga ganitong klase ng kalapate. So, titignan nyo guys, tuwid yung tuka. Ayan, tuwid oh. Tuwid, hindi siya baloktot, no? So mahaba na rin guys, mahaba yung tuka, mahaba yung wattle. So napakaganda ng naging combination nila. So yung form ng nanay tsaka ng tatay nito parehas lang yung form. So ang kaibahan lang nila, yung nanay nito isang buo yung ilong. Yung tatay nito biak, no? May biak sa gitna. No? Kasi matanda na eh, no? So siguro isang buo din 'yon nung kabataan nung ibon. Pero ngayon kasi, no, ang lalim ng biak sa ilong. So buti na lang meron tayong inahin na pwede natin ipare sa kanya. So yun yung nanay niya, nanay nito. Isang buo yung ilong, no? So yun yung gagawin natin. Kaya medyo mababaw-babaw na tong ano nito sa gitna. Yung ito. Yung split niya sa gitna medyo mababaw na. Pero ang form ng ulo nung nanay tsaka nung tatay parehas lang. No, yung pinili ko yung magkaparehas na form. No, so parehas sila ng form ng ilong, parehas sila ng form ng tuka, tsaka hugis ng ulo, ng structure. So yun lang talaga yung kaibahan nila, yung split sa gitna. Yung tatay nito split, yung nanay nito hindi. So silipin natin yung parents, no. Tapos may inakay na sila ulit, no. So sorry ko na to guys, no, baka ma-stress eh. Actually hindi naman to masyado na i-stress kapag ganito. Wala na din problema. Malaki na to eh. Ayan, tumatayo na rin to. Ang laking ibon. Yeah. So yung parents nun guys, itong dalawa, no. So ito. Ayan. Itong inahin, isang buo na yung ilong niyan, no? Ayan. Ay, meron din pala siyang biak, no? Pero isang buo na yan, guys, no? Isang buo yung ilong niyan. Tsaka yung biak niya nasa ibabaw lang. Ayan. Eh, itong tatay, meron kasi silang inakay, kaya medyo nag-aalangan ako. Ayan, meron silang na-hatch na yung itlog nila, dalawa. Tapos, ayun yung problema. Yung tatay kasi, ayan, nagsusubo, guys. Ayan, hindi na lang natin istorbohin, no? So, ayan, nagsusubo. No? Ang tatay nito, biak ang ilong, no? Dalawa talaga yung ilong. Pero ang kagandahan kasi guys, no? Yung nanay, kung makikita nyo, ayan, i-zoom natin yung mata. Ang ganda ng mata nito guys, ayan oh, pula. Ayan, pula yung mata nito. Ayan, tapos wala siyang madilaw, pula tapos itim kaagad. Tapos ayan, makikita nyo yung ilong, tsaka yung ano, yung tuka. Ayan, ganyan yung build. Tapos ganun din yung head structure na itong tatay. Kaso matanda na kasi talaga to. Isa na to sa pinakamatanda dito guys. Ayan siguro pinakamatanda na nandito sa akin, no? So mahigit 12 years old na to, no? So kung tama yun nandun sa ano niya, 12 years old hanggang 15
hanggang 15 taon siguro yung edad netong barako. Ayan, kita nyo nakasundot pa. Dalawa yan guys na inakay, no? Ayan, sinusubuan niya, no? So ayan yung medyo problema dito guys. Yung matanda na kasi to, ayan, nakita nyo nagluluha siya, no? Kahit wala siyang sipon, nagluluha siya, no? Ayan. So makikita nyo guys, ayan, biak yung ilong yan eh. Dalawa yan. Biak ng ilong nitong ano na to, matanda na to. Tapos ayun, no, nagluluha. So ngayon kaya sila yung pinagpares ko kasi yung babae bakante. Tapos pareha sila ng form ng ulo. Meron din naman tayong isang hen na walang kapares nung time na dumating yung red pipe, no? Yung tatay. Pero magkaiba sila ng form ng ulo. Ito guys, so bakante to nun eh. Ito, yung inahin na to. Yan, ito, no? So ito, bakante yung ano na to, inahin na to. So maganda rin yung ano nito guys, ang ulo nito. Ayan. Tapos pinares ko siya. Ito, magkaiba sila ng form. Ito yung pinares niya. Ang kapares niya itim. Ito, pure black to. Ayan, no? So ito, tsaka ito, magkaiba sila ng form ng ulo. So titignan natin kung ano yung kakalabasan. So ang ano na natin dito, ay may itlog. Guys, merong isang itlog. So alisin natin yung itlog na yan. So yun guys, no, yung unang itlog pinalitan natin ng fake eggs. Tapos fake eggs na yun nandyan, guys, no. Tapos yung pangalawang itlog lang kasi ang ipapahatch natin. Titignan natin kung na fertile na itong barako. Naglalag, no. So yun guys, no, titignan natin kung na fertile na itong barako. Ito yung barako, no. Ayan, naglalag yung ano ko, camera, no. Yan. So ito yung barako, guys. Ang gandang barako nito at ang laki nito, no. So titignan natin kung mapipertil yung pangalawang itlog, kung nasundutan na itong barako. Kasi mayroon na palang itlog to. So yun guys, no, kadalasan ang pinagpapares natin parehas yung form ng ulo para hindi tayo napapalayo sa magiging resulta, no, hanggat maaari, or complementary. Ngayon kapag nagpares tayo ng magkaibang form ng ulo, tawag doon experimental, no? Hindi natin alam kung anong form yung kakalabasan niya. Maaaring maging malapit sa barako or malapit sa inahin. So depende na yung guys kung ano yung magiging resulta. Random yun kapag ka magkaiba yung form ng ulo ng German Beauty Homer na pinagpares natin. So yun lang yung guys, no? Mayroon lang tayo pinagpares na dalawang ibon. Sana ma-clutch nila na maayos yung ang mga lalabas na itlog, tsaka sana mabuhay. Yun lang yung target natin, makabuhay lang dun sa bago natin pinagpares. Anyways, meron pa pala tayo dito dalawang pair ng kalapate nandito, at tsaka yun nandyan sa dulo, yan, na hinihintay natin mag-hatch. Tapos etong tatlong to kasi, etong tatlo na lang yun nandito guys, no? Tatlo na lang yung nandito na na kalapate, no? Kasi aalisin natin to kasi dito magkukulungan natin ng manok. So ibig sabihin guys, kapag ito lumaki-laki na yung inakay nito, ililipat natin to doon sa loob, no? So gagawa natin ng paraan na mailipat natin to doon. Tapos isa-isa yan, no? So ito muna kasi meron na silang inakay, tapos ang susunod na mag-hatch diyan, ito na sa ilalim. Pagka may inakay na rin to, tapos medyo malaki-laki na, ililipat din natin, tapos yun nandoon sa dulo, no? Yun yung pinakalas. Pagkatapos niyan, aalisin natin yung mga kulungan na yan, tapos babaklasin natin yung diyan, yung istante. Tapos susubukan natin dito i-accommodate yung mga breeders para nandito na sa espasyo nito sa ilalim ng natin na itong flight cage, yung breeding cage at saka isolate. Ang isolation iuurong natin yan guys, no, alisin natin yan diyan. So kailangan ko kasing gumawa ng ng espasyo para dito sa mga to. Dito, yan sa mga sisiw na yan, no. So mag-groom tayo ng mga panabong. So mga panabong to na manok guys, no. So i-groom natin 8 piraso to guys, tapos yung parents niya nandito. Ayun, meron na ulit silang itlog doon. 4 na yung itlog. Hindi ko alam kung 4 na or 5. So, ayun yung tandang. Tapos, ayun yung inahin. Sobrang init eh. Ba't gano'n? Namumutla ka na, boy? Ay, hindi. Ano yan? Sa mangga. So, ito yung tandang. Tapos, ayun yung inahin. No? Tapos, meron na silang 4 na itlog ulit. So, nag-start na rin kasi ako mag-breed ng manok. No? Ng manok na panabong. No? So, yun. So, yun lang yun guys. Yung video na to. No? Nagpares na tayo ng kalapate. Yeah.